Habol sa mga pangarap hanggang sa mga madidilim na pagsubok na kailangang lampasan. Ang kanyang pangalan ay sumikat sa entablado ng telebisyon, kinilala sa social media at naging paksa ng mga usapan sa balita at mga komentaryo sa buong bansa. Sa kabila ng kanyang mga naiambag sa industriya at pagpapasaya sa maraming tao, hinarap din ni Joven ang mabigat na pagsubok dahil sa mga kontrobersiyang nakaangkla sa kanyang buhay. Ngunit tulad ng ibang mga kwento ng katatagan at pagbabago, ang paglalakbay niya ay puno ng aral at mga pangyaring nagbibigay ng inspirasyon at babala sa marami. Walang gaanong detalye ang pagkabata ni Joven Olvido bago siya sumikat sa telebisyon, ngunit maraming Pilipinong makakarelate sa kanyang pinagmulan. Isang buhay na puno ng simpleng paghihirap at pang-araw-araw na hamon. Maraming tulad niya ang nagsusumikap sa araw-araw para matustusan ang kanilang pamilya at mga pangarap. Bago niya pasukin ang mundo ng aliwan at palabas, si Joven ay tricycle driver, isang karaniwang hanap buhay sa maraming lungsod at probinsya sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar kung saan laganap ang mga masisikip na kalsada at mabagal na transportasyon. Tulad ng marami, ito ang paraan niya para mabuhay at makatulong sa pamilya. Ang karaniwang buhay ni Joven ay nag-iiba nang siya ay kumuha ng oportunidad na magpakita ng kanyang natatanging talento sa telebisyon. Ang pagkakataong iyon ang naging susi sa kanyang pag-angat sa mundo ng showbiz noong taong 2018. Ang pangalan ni Joven Olvido ay unang sumulpot sa lumawak na entablado ng telebisyon nang siya ay sumali sa Pilipinas Got Talent o PGT Season 6, isang reality talent competition na nagbibigay ng pagkakataon sa talento ng mga ordinaryong Pilipino na maipakita ang kanilang galing sa buong bansa. Ano ang naiiba kay Joven? Hindi siya isang mga awit. Hindi rin siya isang mananayaw o komedyante sa tradisyonal na paraan. Ang kanyang natatanging galing ay nasa isang bagay na kakaiba at hindi inaasahan, ang paggamit ng vape bilang bahagi ng kanyang performance. Sa kanyang audition at mga pagtatanghal, ipinakita niya ang husay niya sa pagbaghanga mula sa mga hurado at mga manonood. Dahil dito, siya ay binansagang vape master. Ang kanyang kakaibang talento ay hindi lamang basta nakakatawa. Ito rin ay nagbibigay inspirasyon at libangan sa maraming Pilipino. Marami ang humanga sa kanyang pagiging natatangi at sa kanyang tapang na ipakita ang isang bagay na bago sa ganitong klaseng palabas. Hindi man siya nagwagi ng grand prize, ang pagiging isang standout finalist ay sapat na upang maramdaman ng maraming tao ang kanyang presensya. Bukod sa technical na aspeto ng kanyang talent, ang comedic timing at personalidad ni Joven ang isa sa mga dahilan kung bakit siya tumimo sa puso ng mga manonood. Hindi niya ginamit ang vape sa isang seryosong paraan. Ginawa niya itong bahagi ng isang pagpapatawa at aliw na nagbibigay ng ngiti sa mga nakakita. Ang kanyang performance ay hindi lamang basta skill demonstration, ito ay isang uri ng pagpapatawa. Isang palabas na kahit simpleng usok at mga forma nito ay nagawang gawing nakakaaliw at kakaiba. Ang unique na appeal na ito ang nagdala sa kanya sa semi-finals at kalaunan ay sa grand finals ng PGT. May mga pagkakataon din na sa kanyang natural na pagsasalita, kilos at pag-uugali sa entablado ay lumalabas ang pagiging malapit sa masa. Isang uri ng humor at nagpapahayag ng madaling maunawaan at makatuwaan ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi mo kailangan ng komplikadong komedya o script. Ang pagiging totoo at natural niya ang siyang nagbibigay buhay sa kanyang performance. Dahil sa kanyang pagiging kilala bilang vape master, nagkaroon si Joven ng mga pagkakataon sa mundo ng showbiz. May mga guesting siya sa telebisyon at ilang maliliit na bahagi ng mga pelikula at serye na nagpapakita kung paano nagagamit ng industriya ang kanyang kasikatan para sa mga palabas. Kabilang sa mga proyektong siya ay napanood ay ang guest appearances sa popular na seryeng FPJ's Ang Probinsyano, isa sa mga pinakamatagal at pinakasikat na primetime drama sa telebisyon. Nakasama rin siya sa mga pelikulang Fantastica, Triple Trouble, Huli Ka Balbon at Only Life, mga mainstream na pelikula na nakita ng mas malawak na manonood ng Pilipinas. Bagamat hindi siya naging isang leading actor o bida sa mga ito, ang kanyang mga bahagi ay nagbigay daan upang makita siya sa mas malalaking platform at ng mas maraming tao. Ito rin ay nagpatibay sa kanyang pagiging taong kilala hindi lang bilang isang talent show contestant, kundi bilang isang artista rin sa kontemporaryong showbiz. Sa kabila ng kanyang kasikatan at kita mula sa showbiz, ang buhay ni Joven Olvido ay hindi nagkulang sa mga pagsubok at kontrobersiya, lalo na ang mga isyu kaugnay ng droga. Noong 18 ng Pebrero 2022, siya ay naaresto dahil sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga otoridad sa sitio San Miguel,
Barangay Duhat, Santa Cruz, Laguna. Ayon sa ulat, naaresto siya dahil sa di umano'y pagbebenta ng iligal na droga. Nakumpiska rin sa kanyang pag-iingat ang mga sachet ng shabu na may halagang humigit kumulang 85,000 pesos kasamang marked money na ginamit sa operasyon. Hindi ito ang unang beses na humarap siya sa ganitong issue. May naunang ulat noong Mayo 14, 2021 kung saan inaresto siya dahil sa pag-iingat ng shabu at paglabag sa mga probisyon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 9165. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na epekto sa kanyang karera at personal na buhay. Mula sa pagiging isang kilalang personalidad na nagdudulot ng aliw sa mga tao, siya ay napunta sa isang seryosong laban sa batas at harap-hakbang sa hukuman. Ang mga insidenteng ito ay naging paksa ng mga balita at komentaryo sa media at social platforms. Ang mga taon ng pagkakakulong ay hindi lamang naging pagsubok para kay Joven, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Sa kanyang social media post noong Enero 1, 2026, binanggit ni Joven ang kanyang pasasalamat sa kanyang asawa at anak sa panahon ng kanyang pagkakakulong. Makikita dito ang isang aspeto ng kanyang buhay, ang pagiging isang asawa at ama na nagmamahal sa kanyang pamilya, taong nakaranas ng hirap ngunit nananatiling malapit sa kanila sa kabila ng malubhang pagsubok. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng sulyap sa kung gaano kahalaga sa kanyang pamilya at kung paano nila sama-samang hinarap ang mga masasakit na bahagi ng buhay niya. Matapos ang halos 4 na taong pagkakakulong, si Joven Olvido ay opisyal nang nakalaya. Ang balitang ito ay isang malaking kaganapan, hindi lamang sa kanyang sariling buhay kundi pati sa buhay ng kanyang pamilya, mga taga-suporta at mga taong nakakakilala sa kanyang kwento. May lumabas na mga video at post sa social media na nagpapakita ng kanyang pagbabalik sa pamilya at sa komunidad mula noong 5 ng Disyembre 2025 bago pa man opisyal ang taon ng 2026. Sa mga post niya, may caption na "I'm back" kasabay ng video na nagpapakita ng kanyang pisikal na pag-uwi sa tahanan. Ang kanyang paglaya ay simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ito ay magbibigay ng pagkakataon upang muling harapin ang buhay na may malalim na karanasan at mas matatag na pananaw. Ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang asawa at anak, ay malinaw na nagbigay ng malaking suporta sa kanya sa buong panahon ng kanyang pagkakakulong, na siya ring nagpapatibay sa kanyang pagharap sa bagong kabanata ng buhay. Mula sa pinakahuling impormasyon, si Joven Olvido ay nasa labas na ng kulungan at muling bumabalik sa kanyang buhay bilang isang malayang mamamayan. Bagamat limitado pa ang detalyadong impormasyon tungkol sa eksaktong mga aktibidad niya ngayon, may mga pahiwatig gaya ng mga social media posts at videos na siya ay muling nagsusumikap na bumuo ng kanyang buhay kasama ang pamilya at posibleng muling mag-engage sa mga personal na interes at pangarap niya. Ang kanyang pagbabalik ay nagpapahiwatig na handa siyang harapin ang hamon ng pagbawi ng kanyang buhay mula sa mga pangyayaring nagdaan. Ang pagbabalik ni Joven sa social media ay maaaring maging daan upang ipakita niya ang mga bagong yugto ng kanyang buhay ngayon. Maaaring sa pagpapakita ng kanyang bagong talento o interes o sa pagbabahagi ng mga aral at karanasan na kanyang natutunan sa loob at labas ng kulungan. Ang kanyang pagharap sa bagong buhay ay maaaring maging inspirasyon sa iba na dumaan sa matinding pagsubok at nais bumangon muli.